Anong nangyayari sa akin? Dinala sa morgue yung bangkay ng mag-ina. Wala ka nang maililihim pa sa akin. Ako na bang susunod niyang papatayin? Jessie, saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Paano kung malaman mo na sa simpleng kalmot lang at simpleng sugat na natamu mo, pwede kang maging isang aswang? Matatakasan mo kaya ang katotohanan na pwede ka ring maging isang halimaw na tulad nila? Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Magandang araw po sa inyo, Miss Clar, at pati na rin sa inyong mga tagapakinig. Isa po ako sa mga masugid ninyong taga-subaybay, at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan nung ako'y dalaga pa lang. Sa katunayan ho, hindi ko po talaga nakikita ang sarili ko na magsusulat sa inyo para ibahagi ang aking kwento. Pero dahil madalas ko na pong naririnig sa inyong channel ang tungkol sa mga aswang, napagdesisyonan ko po na nararapat lang na ibahagi ko rin ang aking karanasan tungkol sa kanila. Ako po si Jane, taga Batangas. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hango sa aking tunay na karanasan na nagpabago ho sa aking buhay. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang pangyayaring yon, na kahit hanggang ngayon, tila bangungot siya sa akin. Meron akong isang matalik na kaibigan noon, Miss Clar. Pareho na kaming ulila kaya siguro ganun na lang namin intindihin ang isa't isa. Siya na rin kasi ang itinuturing kong pamilya. Likas sa aming dalawa ni Jessie ang pagiging adventurous. Medyo may pagkatomboy din kasi si Jessie. Magkasundo po talaga kami sa ganong mga bagay. Gala roon at gala rito. Ang hilig din po namin ay umakyat sa mga bundok. O minsan pa nga, mamangka sa mga tagong ilog na wala masyadong mga tao sa tuwing nagbabakasyon na kami sa aming pag-aaral. Tandang-tanda ko pa taong 2009 yon, nang aming napagdesisyon na mag-hiking at camping sa isang bundok sa Quezon Province, sa may bandang Lopez, Quezon. Walang mga taong nakatira sa mismong bundok, dahil nga napapalibutan lang yon ng maraming puno na may iba't ibang uri at laki. Ipinagbawal na rin daw sa lugar na yon ang pagpuputol ng mga puno. Kaya talagang naglalakihan ng mga kapunuan sa aming nilalakbayan. Hindi tuloy maiwasan na kahit tanghali pa lang ay makulimlim na, sapagkat natatabunan nito ang sinag ng araw. Buti naman, Jane, nakasama ka sa akin ngayon. Wika ni Jessie habang naglalakad na kami sa isang masukal na gubat. Bitbit niya sa kanyang likod ang mga gamit, at ganun din naman ako. Well, ganun talaga, Jessie, kapag may love life na. Pagbibiro na sagot ko sa kanya, at pareho naman kaming natawa. May boyfriend kasi ako noon, habang siya ay wala. Dahil doon kaya medyo madalang na rin akong nakaka-oo sa kanya, sa tuwing mag-aaya siya sa akin maggala. Eh di ikaw na ang may love life, at saka buti pinayagan ka niya ngayon. Sasampa na kasi siya ulit sa barko eh. Halos kalahating taon din yun. Wala tuloy kaming komunikasyon sa loob ng halos 6 na buwan. Kaya yun, walang nagawa si Gab kundi pumayag nang magpaalam ako sa kanya na sasama ako sa iyo ngayon. Ayos. Akala ko pa naman ngayon pa lang under ka na. Tumawa pa siya nang may pang-aasar sa akin. Binangga ko lang siya sa kanyang braso at napatawa na rin ako. Ang hilig niya kasi talagang mang-asar eh. Lagi na lang akong talo sa kanya. Habang lumalalim na ang aming paglalakbay sa loob ng gubat, hindi ko maiwasan na mapalingon sa aming likuran kada segundo. Sa tuwing may naririnig akong kaluskos. Hindi lang yun dahil pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa amin. Hindi naman ako kinakabahan ng mga sandaling yun. Sa katunayan, mas curious lang ako kung meron bang hayop sa paligid namin. Kahit malabo ay iniisip ko na baka may usaron o kaya naman ay rabbit. At dahil wala naman akong takot sa aking katawan noon, hindi ko na rin yun masyadong pinagtuunan ng pansin. Nang sumapit ang bandang 5:00 ng hapon, tila malapit ng maggabi sa loob ng gubat.
Dahil nga konti lang ang pumapasok na sinag ng araw, kaya medyo madilim na talaga ang paligid. Aakalain mo mag-aalas 7 na ng gabi, kahit alas 5 pa lang naman talaga. Nang mga sandaling yon, sa palagay namin ni Jessie ay mukhang kailangan na naming huminto muna at bukas na magpatuloy. Huminto muna kaya tayo dito, Jane. Tapos gumawa na lang tayo ng tent. Ang dilim na oh. Wika ni Jessie sa akin habang dahan-dahan niya nang tinatanggal ang kanyang bag at ipinapatong sa lupa. Sige, tutulungan pa ba kita? Tanong ko naman sa kanya at maging ako'y ibinababa ko na rin ang aking bag. Hindi na, Jane. Dating gawin na lang. Ako na yung magtatayo ng tent tapos kumuha ka na lang ng mga kahoy para makagawa na tayo ng apoy. Pumayag naman ako agad sa sinabi niya. Dahil nga madalas na naming ginagawa ni Jessie to, kaya may sarili na kaming toka sa mga gawain para mas mapadali ang lahat. Siya na ang bahala sa tent dahil wala talaga akong pasensya sa pag-a-assemble ng mga ganon. Habang ako naman ang bahala sa paghahanap ng mga sanga at kahoy. Nagpaalam na ako kay Jessie para gawin na ang gagawin ko. Bit-bit ko na rin ang isang flashlight dahil nga madilim na talaga. Pasipol-sipol pa ako nun habang namumulot ng mga sanga. Tumagal ng halos kalahating oras ang paghahanap ko at habang tinatali ko na ng sama-sama ang mga kahoy, isang malakas na sigaw ni Jessie ang nagpatigil sa akin. Dahil sa lakas nun ay tila umalingaw-ngaw talaga yon sa tahimik at madilim na kagubatan. Bigla akong nag-alala para kay Jessie. Mabilis kong nabitawan ang aking ginagawa at mabilis na tumakbo pabalik sa lugar na pinagtatayuan ng tent. Nanlaki at namilog ang aking mga mata nang matanaw ko na si Jessie sa may hindi kalayuan. Nang mga sandaling yon, Miss Clark, otomatiko na akong napako sa aking pinagkakatayuan. May isang itim na tao, malangis ang katawan, at hubad pa na nakapatong ngayon kay Jessie. Nakatalikod siya sa gawi ko, habang si Jessie naman ay nakahiga sa lupa at hindi ko makita ang nangyayari. Hindi ko rin makita ang mukha ng aking kaibigan dahil natatabunan ngayon ng isang figura ng tao. Dahil buong akala ko nga noon na isang tao lang na baka nasisiraan ng ulo ang umatake kay Jessie. Kaya hindi ho ako nagdalawang isip na agad na tumakbo papalapit upang tulungan ang aking kaibigan. Hoy! Sino ka? Hayop ka! Layuan mo ang kaibigan ko! At mabilis kong hinawakan ang braso ng taong yon upang tanggalin siya mula sa pagkakapatong niya kay Jessie. Tila bumagal ang ikot ng mundo ko nang batuhan ako ng tingin ng taong yon. Doon muling namilog ang aking mata nang makita ko mismo ng malapitan ng itsura ng estranghero na yon. Hindi siya tao, Miss Clark. Hindi talaga siya isang tao. Mapula ang nakakahindik niyang mga mata na nakatingin sa akin. Tila grasa ang nakahilamos sa kanyang muka dahil maging yon ay maitim din. Hindi rin nakaligtas sa aking paningin ng dugo sa kanyang bibig, pati na rin ang tila malahayop na mga ngipin niya. Naestatwa na ako sa aking pinagkakatayuan. Hindi na ako makagalaw noon sapagkat hindi ko talaga inaasahan ang aking nasilayan. Umungol siya na parang isang mabangis na hayop na tila tinatakot ako. Alam niyo ba yung parang mabangis na aso? Na sa tuwing aagawan ng pagkain ay umuungol at bumabangis. Ganun ho ang ginawa niya sa akin. At sa isang hampas lang ng kanyang kamay sa aking dibdib, agad akong tumilapon. Nakaramdam ako ng kirot sa aking dibdib habang nakahiga ako sa sahig. Pero bago ko pa man indahin yon ng tuluyan, natanaw ko na mula sa aking pagkakahiga si Jessie. Nanlumo ako sa aking nakita. Para akong maiiyak. Mulat ang mga mata ni Jessie habang umuubo siya ng dugo. Alam ko nung mga sandaling yon, malapit na siyang mawalan ng buhay. Unti-unti ko ring natanaw ang ginagawa ng halimaw sa kanya. May kinakalikot siya sa wakwak na tiyan ng aking kaibigan. Pagkatapos ay isasalpak niya yon sa kanyang bibig. Isang pangyayari yon na ayokong makita. Parang bumabaligtad ang aking sikmura. Nang mga sandaling yon, Miss Clark, napagtanto ko na ng tuluyan. Hindi tao ang estranghero na yon.
kundi isang aswang. At alam ko na, pagkatapos niyang kainin si Jessie, siguradong ako naman ang isusunod niya. Kahit nakakaramdam ako ng kakaibang kirot sa aking dibdib at sakit dahil sa nakikita kong sinapit ng aking kaibigan, wala akong ibang choice kung hindi ang tumayo na at tumakas na mula roon. Kahit ayokong iwan dun si Jessie, pikit mata na lang akong tumakbo ng tumakbo. Kailangan kong makatakas doon. Kailangan kong makahingi ng tulong. Habang mabilis na tumatakbo, nakatakip naman ang aking kamay sa dibdib ko. Binatohan ko pa ng tingin ang aking palad at nakita ko roon na may dugo. Doon ko na lang napagtanto na may malalim akong sugat sa aking dibdib. Siguro ay nahagip yun ng matalas na kuko ng aswang nung ako'y inihagis niya. Umiiyak na ako ng mga oras na yon, Miss Clar. Pakiramdam ko pinanghihinaan ako ng loob, lalo na at alam kong wala na ang kaibigan ko. Pero kailangan ko pa rin humingi ng tulong. Kailangan kong magpakatatag. Yun ang iniisip ko at nagbibigay ng lakas sa akin ng mga oras na yon. Hinahapo na ako nang marating ko na ang gilid ng kalsada. Pakiramdam ko ay mahihimatay na rin ako sa sobrang pagod dahil nga sa walang tigil na pagtakbo ko. Tuluyan na ring dumilim ang paligid. Pero kahit papano, may poste naman na may ilaw kaya nakikita ko ang aking tatahakin. May nakita rin akong konting mga tao sa kabilang kalsada na mukhang di pa ako napapansin dahil madilim dito sa pwesto ko. Tulong! Tulungan niyo ako! Kahit gusto kong isigaw ang mga salitang yon para makuha ang atensyon ng mga tao, ay tila wala na talagang lakas ang aking katawan para gawin yun. Kaya naman nagpasya na lang akong tumawid sa kalsada para lapitan sila. Pero nakakailang hakbang pa lang ako, ay ramdam ko na ang pagbigat ng talukap ng aking mga mata. At pakiramdam ko ay umiikot na ang paningin ko ng mga sandaling yon. Hanggang hindi ko na namalayan ang sunod na nangyari. Basta ang pagkakatanda ko, may malakas akong busina na narinig bago ako tuluyang nawala ng malay. Tila naalimpungatan ako sa hapdi na aking nararamdaman sa may bahagi ng aking dibdib. Hindi ko tuloy maiwasan na mapaungol dahil sa sobrang sakit noon. Doon ako nagising at agad kong napagtanto na nasa munting lokal na ospital ako. Babangon sana ako agad, ngunit may nagsalita sa aking gilid. "Huwag ka po munang bumangon, ma'am." Nang batuhan ko ng tingin kung sino yung nagsalita, agad kong nakita ang babaeng nurse. Sa tingin ko siya ang nag-aasikaso sa akin ngayon. "Masyado hong malalim yung sugat nyo sa dibdib. Halos kanina lang din po napahinto yung pagdurugo. Kaya mas makakabuti ho kung hindi muna kayo gagalaw." Agad akong napahawak sa aking dibdib. Naramdaman ko na may nakabalot nga roon na gasa. At sa isang iglap, pumasok na sa aking alaala ang nangyari bago ako mawalan ng malay. Una kong naalala si Jessie. Si Jessie! Si Jessie! Kailangan kong humingi ng tulong. Kailangan kong puntahan ang kaibigan ko sa gubat. Napansin ko na napatingin ng seryoso sa akin ng nurse. Anong ibig niyong sabihin, ma'am? Ibig niyo po bang sabihin na sa gubat kayo nang galing? Bago pa man kayo natagpuan sa kalsada na walang malay at duguan? Gulat na wika niya at parang hindi makapaniwala. Sunod-sunod naman ang tango ko. Oo, may umatake sa amin na isang... Shhh! Huwag ka maingay, ma'am. Agad akong pinahinto ng nurse sa pagsasalita. Natigilan naman ako. Pero ilang saglit lang ay tumayo na siya sa kanyang kinauupuan. At saka mabilis na sinarado ang kurtina na naghahati sa mga kama roon. Pagkatapos noon ay muli niya akong binalikan. Umupo siya ulit sa harapan ko. "Pwede bang hinaan mo lang ang boses mo, ma'am? Ano nga ho ulit yung sinasabi niyo? Pwede niyo po bang ikwento sa akin?" "Kagabi, may umatake sa kaibigan ko. Namumulot lang ako noon ng mga sangan nang marinig ko ang sigaw niya. Pagbalik ko kung saan siya iniwan, may isang nilalang nang nakapatong sa kanya.
Kinakain niya ang lamang loob ng kaibigan ko. Sigurado ko isa siyang aswang. Itong sugat ko, galing sa aswang na yon. Natitiyak ko na nasa gitna pa rin ng kagubatan ng katawan ng kaibigan kong si Jessie. Kaya kailangan ko siyang balikan doon. Bumabalik na naman kasi sa aking alaala ang sitwasyon niya bago ko siya iwan doon. Hindi ko man lang siya natulungan. Napansin ko ang pag-iwas na naman ng tingin sa akin ng nurse. Pero hindi kalaunan ay tumingin na siya sa akin ulit. Umaasa ka pa ba na buhay pa ang kaibigan mo? Tanong sa akin ni Nurse Anna. Napayuko na lang ako. Alam kong niluloko ko lang ang sarili ko kapag sinabi kong oo. Sa sitwasyon niya bago ko siya iniwan kagabi. Alam kong mamamatay na rin siya anumang oras. Alam kong walang patawad siyang kinain ng aswang na yon. Kinain siya ng walang kalaban-laban. Pero kahit alam kong patay na siya, kailangan ko pa rin siyang balikan doon. Kahit saan katawan niya makuha ko. Para kahit papano, mabigyan ko siya ng maayos na libing. Naluluha na ako ng mga sandaling yon. Hinawakan ng nurse ang aking braso at hinimas yon. Tila inaalo ako para hindi lalong umiyak. Huwag kang mag-alala, ma'am. Kakausapin ko ang mga kakilala ko rito sa bayan. Sa kanila tayo hihingi ng tulong para ipahanap ang katawan ng kaibigan mo. Sa ngayon kasi, ma'am, sa palagay ko, hindi makakabuti sa inyong lumabas na agad ng ospital. Gaya ho ng sinabi ko, masyadong malalim ang natamon yung sugat. Kailangan na masiguro na hindi ka maiimpeksyon o hindi lalala ang sugat na yan. Kung totoo man na galing nga yan sa isang mapanganib na nilalang, nararapat lang na mabantayan ka. Mas makakabuti kung magpapahinga ka muna dito sa ospital para mabantayan ang paggaling mo. Sa katunayan ay may point naman si Nurse Anna. At dahil ramdam na ramdam ko rin ang pagkirot ng sugat sa dibdib ko, sa tingin ko hindi rin ako makakagalaw pa ng maayos. Kaya sumang-ayon na lang ako sa sinabi niya. Sige po, nurse. Kung yun ang nararapat kong gawin. Ana na lang, ma'am. Ana na lang ang itawag mo sa akin. Jane na lang din ang itawag mo sa akin. Kung sakali na may mabalitaan ka o kahit anong balita sa kaibigan ko, pakisabihan mo na rin ako agad, kung maari lang. Sige Jane, makakaasa ka. Sa ngayon magpahinga ka na muna. Nang mga sandaling yon, wala na rin akong magawa kundi sundin ang sinabi ni Nurse Anna. Pero kahit na ganon, hindi ko pa rin mawaglit sa isip ko ang pangyayari na yon at ang itsura ni Jessie. Tahimik akong lumuluha. Dala na rin siguro ng mga gamot na ininom ko para sa aking sugat. Kaya kahit kagigising ko lang ay nakatulog na muli ako. Naalimpungatan ako mula sa aking mahimbing na pagkakatulog nang marinig ko ang malakas na paghawi ng aking kortina. Kahit nanlalabo pa ang aking mga mata mula sa matagal na pagkakapikit, nakita ko ang figura ng isang pamilyar na babae. Tinatawag niya ang aking pangalan. Tila ginigising ang diwa ko. Jane? Jane! Kailangan mong gumising, Jane! Pati ang boses niya ay napakapamilyar para sa akin. Parang gusto kong maiyak. Jessie? Jessie, ikaw ba yan? Unti-unting lumilinaw ang aking malabong paningin. Ang kanyang nakangiting mukha ang aking nasilayan, habang diretsyong nakatingin sa aking mga mata. Pinilit kong bumangon, pero pinahiga niya lang ako. Huwag ka nang bumangon, Jane. Hindi naman ako magtatagal. Mabilis kong hinawakan ng kanyang mga kamay. Buhay ka! Buhay ka, Jessie! Salamat naman at ligtas ka. Akala ko patay ka na dahil dun sa umatake sa'yo. Nginitian niya lang ako ng malungkot. Makinig ka sa akin, Jane. Kailangan mo mag-isip ng paraan kung paano mo maliligtas ang sarili mo. Naguguluhan ako sa kanyang sinabi. Anong ibig mong sabihin? Wala naman ako sa panganib. Sa katunayan, ikaw pa nga sa ating dalawang nasa panganib, di ba? Umiling naman siya sa akin. Hindi, Jane.
Makinig ka sa akin ng mabuti. Kailangan mong humanap ng lunas. Kailangan mong gumaling. Binabalaan kita kapag lumalayang sugat mo. Tsak magiging katulad ka ng halimaw na yun. Gulong-gulo na ang utak ko ng mga sandaling yon, Miss Clar. Kaya naman pinilit kong bumangon sa aking pagkakahiga. Anong ibig mong sabihin, Jessie? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko na natapos ang aking sasabihin dahil otomatikong natigilan ako. Namilog ang aking mga mata at napatakip ang aking kamay sa aking bibig. Ramdam ko ang panunubig ng gilid ng aking mata. Jessie! Jessie! Nanginginig na turan ko sa pangalan niya dahil kitang-kita ko ngayon ang butas ng tiyan niya. Wakwak yun at wala ng lamang loob. Hindi na siya nagsalita. Malungkot na lang niya akong tiningnan hanggang sa maya-maya pa ay unti-unti nang lumalayo ang figura niya patungo sa akin. Jessie! Jessie! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Umiiyak na ako pero tuluyan siyang nawala sa paningin ko. Naramdaman ko ang sunod-sunod na pagsampal sa aking pisngi na para bang pilit akong ginigising ng kung sino. Hindi nagtagal ay narinig ko naman ang boses ng isang babae. Jane? Jane? Jane, gumising ka! Si Nurse Anna to. Kung naririnig mo ko, imulat mo ang mga mata mo. Huwag kang bibigay, Jane. Gumising ka! Gustuhin ko man na imulat ang aking mga mata ng mga sandaling yon. Ramdam ko naman ang pamimigat ng talukap nun. Kasabay ang tila hinang-hina na katawan ko. Hindi ako makagalaw. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang pagyugyug niya sa aking braso. Masyadong mataas ang temperatura ng katawan niya. Inaapoy siya ng lagnat, Doc. Boses pa rin ni Nurse Anna ang naririnig ko. At this point, hindi malabong convulsionin siya. Baka tuluyang bumigay din ang katawan niya. Hindi ko iniisip ang mga naririnig kong usapan nila. Dahil sa utak ko, ang tumatakbo na lang ay si Jessie. Ibig sabihin, wala talaga siya kanina dito. At panaginip ko lang yon. Parang gusto kong umiyak. Pero hinang-hina talaga ang katawan ko. Hindi ko na nga namalayan ang sunod na nangyari. Dahil mukhang tuluyang nawala na naman ako ng malay. Nagising ako dahil sa sinag ng araw na tumatama sa aking muka. Hinarangan ko pa yon gamit ang aking kamay. Nang makabawi mula sa pagkakasilaw, doon ko napagtanto na nasa ospital pa rin ako. Napansin ko lang na nasa ibang kama na ako. Mas maayos at medyo malaki na yon kumpara sa hinihigaan ko noon. Buti naman at gising ka na, Jane. Napalingon ako sa tinig na yon. Agad kong nakita si Nurse Anna. Bakas ang tuwa sa kanyang muka. Bago pa man ako makapagsalita, ay umimik ulit siya. Masaya ako nagising ka na. Hindi mo ba alam? Halos 3 araw kang walang malay. Nanlaki ang aking mga mata sa narinig kong yon. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. 3 araw? Oo, Jane. 3 araw. Nilagnat ka ng mataas. Muntikan ka ng kumbulsyonin. Buti na lang naagapan namin ni Doc. Natulala ako at hindi agad nakapag-react. Kung 3 araw akong walang malay, kumusta na kaya ang bangkay ng kaibigan kong si Jessie? Yun agad ang aking inalala. Kaya naman mabilis ko ulit binalingan si Nurse Anna ng tingin. Anna, anong balita sa katawan ni Jessie? Nahanap niyo ba? Lumungkot ang mukha ni Nurse Anna at saka umiling. Pasensya ka na, Jane, pero hindi talaga nahanap ang katawan ni Jessie. Hindi lang naman kasi laman loob ang kinain ng aswang. Natitiyak ko, buong katawan niya nakain na rin ng halimaw na yon. Ibig bang sabihin, naniniwala ka na sa akin? Na totoong inatake kami ng aswang? Hindi siya umimik sa tanong ko. Umiwas lang siya ng tingin sa akin. Nang hindi siya magsalita ay umimik na ulit ako. Nung una, akala ko kaya tinulungan mo ko para pakalmahin lang ako. Pero dahil sa sinabi mo, pakiramdam ko may alam ka tungkol sa mga aswang na yon. Ibig sabihin naniniwala ka sa akin.
Hindi naman kasi malabo ang sinasabi mo, Jane. Probinsya to. Malayong probinsya. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit ba kayo pumasok sa gubat na yon? Naluluha na naman ako dahil naalala ko si Jessie. Alam mo, Ana, marami na kaming naakyat na bundok ni Jessie. Marami na kaming napasukan na gubat. At hindi namin nakalain na mangyayari to sa amin. Ngayon lang talaga to nangyari. Kung alam ko lang na mangyayari to, hindi na sana ako pumayag sa kanya na mag-hiking kami dito. Wala nang magagawa ang pagsisisi mo ngayon, Jane. Wala na rin tayong magagawa sa kaibigan mong si Jessie. Ang pagtuunan mo na lang ng pansin ngayon, gumaling ka ng tuluyan. Dahil hanggat hindi humihilom ang sugat mo, hindi ko masasabi na ligtas ka. Yun ang huling sinabi sa akin ni Nurse Anna bago siya nagpaalam na para bumalik sa trabaho. Nang muli akong nahiga ay napahawak na lang ako sa dibdib ko. Hindi na yun ganun kasakit, pero alam kong hindi pa rin talaga yun gumagaling. Sa hindi ko malaman na dahilan, ay muli kong naalala ang sinabi ni Jessie sa aking panaginip. Parehong-pareho kasi ang sinabi niya sa akin sa sinabi ni Nurse Anna, na kailangang humilom ang sugat ko, na kailangan kong gumaling. Pagsapit ng gabi, pakiramdam ko ay pinagpapawisan ako ng malamig ng mga sandaling yon. Oo nga at walang aircon sa ospital, pero tila ako lang ang nakakaramdam ng ganun. Nakikita ko naman kasi ang mga ibang pasyente. Ayos na ayos lang sila at tila walang ibang nararamdaman. Hindi katulad ko na hindi mapakali sa aking kama. Sunod-sunod din ang paglunok ko ng laway. Kahit anong punas ko sa aking muka at liig para pahirin ang aking pawis, agad lang din yung napapalitan ng panibago. Iniisip ko na lang ng mga sandaling yon. Baka dahil sa ininom kong gamot o baka dahil wala pa akong maayos na ligo. Habang abala ang lahat sa aking paligid, nagpa siya akong tunguhin ng banyo ng ospital. Naisipan ko kasi na maghilamos at punasan na rin ang aking katawan ng kahit bimpo lang na hiningi ko pa sa dumaan na nurse. Tinanong pa nga niya ako kung kailangan ko ng aalalay sa akin. Pero dahil wala naman akong suot na swero, tinanggihan ko yun. Wala akong kasabay na ibang pasyente sa banyo, kaya naman malaya akong nagamit ng mag-isa lang ang lababo. Naghilamos muna ako ng aking muka. At pagkatapos noon ay binasa ko na ang bimpo na bitbit ko para magpunas na ng aking katawan. Huli kong pinunasan ay ang aking sugat. Akala ko noon, kahit papano ay humihilom na yun ng paunti-unti. Dahil nga hindi na yun ganun kasakit tulad ng mga naunang araw. Pero nagkamali ako. Nang dahan-dahan kong tinanggal ang gasa na nakabalot doon, ay nagulat ako at saka medyo natigilan. Nang mapansin ko na bukod sa pulang dugo, tila may itim na likidong nakahalo roon. Napuno ako ng pagtataka. Dahil hindi ko alam kung saan ba nagmula ang itim na likido na yon. Tiningnan ko rin ang aking sugat sa refleksyon ng salamin na nasa harapan ko. Pansin ko pa rin ang lalim ng sugat noon at tila nagbibigay ng patunay na hindi pa yun hihilom ng anumang oras. Napalunok ako ng laway. Nakaramdam ako ng kaba. Pero naisip ko na lang na baka dahil nga malalim ang natamo kong sugat, kaya asahan na talaga na hindi yun hihilom ng mabilisan. Padampi-dampi ko lang na pinunasan ang aking sugat. Napapangiwi ako ng konti sa tuwing nakakaramdam ng kirot. Pero hindi ko na lang yun masyado pang ininda. Pagkabalik ko sa aking kama, pinalagyan ko agad yun ng gasa sa nakasalubong kong nurse. Inasikaso naman niya ako agad. Saan niyo po nakuha yung sugat na ganito? Parang kalmot? Tanong sa akin ng nurse na yon. Hindi ko siya kilala at hindi rin ako sigurado kung maniniwala ba siya sa ikukwento ko. Kaya nga nagpa siya na lang ako na hindi siya sagutin. Buti na lang din at hindi na rin niya ako pinilit na magsalita. Pagsapit ng gabi ay nakasandal lang ako sa aking unan. Habang nakaupo na ulit ako sa aking kama. Kumain na rin ako sa maliit na kantin ng ospital.
Nang mga sandaling yon ay nakatanaw lang ako sa bintana. Kitang-kita ko ang buwan sa langit. Tila konti na lang at magiging bilog na yon. Otomatiko at kusa akong napahawak sa aking dibdib. Nang maramdaman ko na kumirot yun. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang yung kumirot. Samantalang hindi naman yun natamaan. Hindi rin nga ako kumikilos mula rito sa aking pagkakasandal sa kama. Pero hindi lang yun ang kakaibang naramdaman ko. Dahil napakunot ang aking noo nang maramdaman ko na tila unti-unting nanginginig ang aking kanang kamay. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman ng mga sandaling yon. Pinigilan ko yon gamit ang aking kaliwang kamay. Anong nangyayari sa akin? Naguguluhang tanong ko sa aking sarili. Bago pa man ako malunod sa kuryosidad, mabilis kong naibaba ang aking kamay nang bumukas ang kortina ng aking kama. Nagulat pa nga ako nung una na parang nakakita ako ng multo. Pero agad din naman akong nakabawi sa pagkagulat dahil nakilala ko agad kung sino yon. Si Nurse Anna. Jane? Okay ka lang? Tawag niya sa pangalan ko at ngumiti siya sa akin. Dahil nararamdaman ko pa rin ang panginginig ng aking kanang kamay. At dahil ayokong ipakita yon kay Nurse Anna, kaya naman pasimple ko yung tinago sa kumot na nakabalot sa kalahati ng katawan ko. Umupo siya sa upuan na nasa gilid ng aking kama. O Jane, kumusta ka na? Okay ka lang? Ayos lang naman, Nurse Anna. Parang mas okay yung pakiramdam ko ngayon. Mabuti naman kung ganon, Jane. Kumikirot pa ba yung sugat mo sa dibdib? Sasabihin ko sana na hindi. Kaya lang alam kong mahahalata niya na nagsisinungaling ako kung yun ang isasagot ko. Kaya tumango na lang ako. Medyo. Pero hindi na katulad ng dati. Ngumiti sa akin si Nurse Anna at nagwika. Mabuti kung ganon, Jane. Magandang simula yan. Siya nga pala, pasensya ka na at ngayon lang ako. Hindi ko kasi shift kaninang umaga eh. Tsaka, pinuntahan ko yung mga kakilala ko. Yung mga tumulong sa paghahanap sa kaibigan mo. Naging interesado ako sa susunod niyang sasabihin. Kaya nakapokus talaga ako sa kanya. Kinuha ko nga pala sa kanila yung mga gamit na naiwan mo. Pati yung gamit ng kaibigan mo na naiwan yung sa gubat. Nasa bahay yung iba pero eto, dinala ko yung 2 cellphone na nakuha ko sa loob para dalhin sa'yo. Naisip ko kasi na baka may kailangan kang tawagan para ipaalam sa mga kamag-anak mo na naka-admit ka dito sa ospital. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang 2 cellphone. Hindi ko kasi alam kung alin dyan sa 2 cellphone mo eh. Kaya dinala ko na lang pareho. Napatitig na lang ako sa mga cellphone na yon. Ang isa roon ay akin talaga, habang ang isa ay kay Jessie. Inabot ko yon gamit ang kaliwang kamay ko. Pagkatapos ay tumayo na rin si Nurse Anna. Sige Jane, pagaling ka ha. Maiwan na muna kita. May mga ibang pasyente pa akong aasikasuhin. Nakangiti siya sa akin, pero alam kong malungkot siya. Parang nakikiramay sa lungkot na nararamdaman ko rin. Maraming salamat talaga sa'yo, Nurse Anna. Wala akong ginawa ng gabing yon kundi ang balikan at tignan ng mga litrato namin ni Jessie na magkasama. Binasa ko na rin ang huling pag-uusap namin sa text. Yun yung time na niyayaya niya na ako na mag-camping at hiking dito sa lugar na to. Naiiyak na naman ako, pero pinipigilan ko lang. Kapag kasi humihikbi ako, gumagalaw din ang aking dibdib. Kaya nagsasanhi yun ng pagkirot ng aking sugat. Wala rin naman akong ibang tatawagan. Dahil katulad nga ho ng sinabi ko, pareho na kaming ulila. Yung boyfriend ko naman, hindi ko rin matatawagan dahil nakasampa na siya sa barko. Doon ko naramdaman na mag-isa na lang talaga ako. Nakatulog na nga lang ako sa sobrang lungkot. Hindi ko alam kung halos ilang oras lang ba akong nakatulog, pero bigla na lang akong nagising sa gitna ng gabi. Pasado 3:00 na noon ng madaling araw, base sa natanaw kong oras sa aking cellphone. Nagising ako sa sobrang init na ng aking nararamdaman. Tagaktak na ang aking pawis. Hindi ko alam kung bakit kakaiba ang banas na yon.
Talagang halos gripo ang pawis ko na patuloy na tumutulo. Idagdag na rin doon yung pakiramdam na parang nanunuyo ang aking lalamunan. Para akong uhaw na uhaw. Hindi ko maipaliwanag kung anong nangyayari sa akin. Kaya nagpa siya akong tumayo sa aking kama para maghanap ng maiinom. Siguro nga ay dahil mahirap lang ang ospital na yon at hindi ganun kalaki. Kaya wala akong mahanap na water dispenser na pwede kong makuhanan ng tubig. Naghanap na rin ako ng mga nurse na pwede kong mahinga ng maiinom. Pero wala akong makita. Siguro nga dahil maliit na ospital lang yon. Walang masyadong pasyente. Kaya hindi rin ganon kaaktibo ang mga nurse sa ganong mga patay na oras. Sinubukan ko na nga ring pumunta sa kantin. Pero sarado na rin yon. Ramdam ko na talaga ang panunuyo ng aking lalamunan. At pati na rin ang aking nanunuyong labi. Pakiramdam ko, kapag bumiti lang ako ng konti, masusugatan na yun agad. Kahit anong pahid din ng aking kamay sa pawis ko, hindi pa rin yun mawala-wala. Sa isip ko ay nagsusumigaw na ang salitang, "Tubig. Kailangan ko ng tubig. Uhaw na ako." Bulong ko sa sarili ko. Pati ang boses ko napapaos na. Napapahawak na rin ako sa aking leeg. Nang mga sandaling yon, naiisip ko na wala na akong ibang choice. Naisipan ko ng dumiretso na lang sa may banyo. Patakbo kong tinungo ang lababo. Doon ay yumuko ako at inabot ng aking bibig ang tubig. Sunod-sunod at walang tigil akong lumagok. Hindi ako tumigil hanggat hindi ako napapagod sa aking pag-inom. Alam ko sa sarili ko ng mga sandaling yon, Miss Clar, na hindi normal ang uhaw na nararamdaman ko. Napagtanto ko yon dahil kahit gaano nakarami ang nainom ko, pakiramdam ko, hindi pa rin napapawi noon ang aking uhaw. Sa tingin ko sa dami ng nainom ko, wala pa sa 1/4 ang napawi noon. Huminto muna ako sa aking pag-inom upang sumagap ng hangin. Halos mapugto na kasi ang aking hininga dahil sa sunod-sunod na pag-inom ko. Hindi nagtagal ay medyo natigilan din ako. Nang marinig ko na may mga yabag ng paa na tila patungo kung nasaan ako. Hindi ko maintindihan kung bakit parang rinig na rinig ko talaga ang mga yabag na yon. Parang nag-e-echo pa nga yun sa tenga ko. Pakiramdam ko may super hearing powers ako, na kahit malayo ay rinig na rinig ko ang mga yabag na yon. Pero naisip ko na baka naman dahil tahimik lang ang buong pasilyo ng ospital. Kaya naman narinig ko ang bawat paghakbang ng kung sino man yon. Sa tansya ko rin ay hindi lang isang tao ang naglalakad. Hula ko 2 sila. Palakas na ng palakas ang mga yabag. Hanggang sa tuluyan nang bumukas ang pinto ng banyo. Pumasok doon ang 2 babae. Isang matanda at isang tila kaedad ko lang. Yung isa ay halatang pasyente, habang yung isa naman ay parang umaalalay lang. Napansin ko pa nga na nagulat silang 2 nang makita ako roon. Pero hindi kalaunan, ninitian pa ako ng matanda. "Magandang gabi sa'yo, iha." Bati niya pa sa akin. Nang mga sandaling yon, hindi ko alam kung bakit hindi na ako makakilos sa aking kinatatayuan. Nakatingin na lang ako sa 2 babae na yon. At sa hindi ko malaman na dahilan, bukod sa uhaw na nararamdaman ko, nakaramdam na rin ako ng pagkalam ng aking sikmura. Tila ginutom ako ng 3 araw dahil ibang-iba na naman ang nararamdaman ko. Nilunok ko na lang ng paulit-ulit ang laway sa aking bibig. Sa isip ko, bakit ako naglalaway? "Gagamit ka ba ng banyo, Ineng? Pwede ba kaming mauna? Ihing-ihi na kasi ako." Wala akong sinagot pero tumango lang ako. Kahit na mga sandaling yon ay parang wala na rin ako sa sarili. Nang dumaan sa may tabi ko ang mag-ina, tila kakaibang amoy ang aking nalanghap. Amoy na nagpadilim sa aking paningin at wala na akong sunod na maalala. Nagising ako na tila hinahabol ko ang sarili kong hininga. Napabalikwas ako at doon ko lang namalayan na hindi ako nakahiga sa kama. Nakaupo lang ako at nakasandal sa pader.
Napalingon ako sa aking paligid ng may pagtataka. Sa tingin ko ay nasa likod ako ng mismong ospital. Anong ginagawa ko rito? Paano ako napunta rito? Ang pagkakatanda ko, nasa loob lang ako ng banyo kagabi. Nawalan ba ako ng malay? Naguguluhang tanong ko sa aking sarili. Gulong-gulo ang isip ko. At mas dumagdag pa sa magulo kong isipan ang katotohanan na nakita ko na naman sa aking panaginip si Jessie. Hindi lang yon, dahil kasama rin niya sa panaginip ko yung mag-ina na nakasabay ko sa banyo. Totoo rin ba yon? O panaginip lang din? Nang mga sandaling yon, maging ako ay hindi na sigurado sa nangyayari. Sa pagkakatanda ko sa aking panaginip, may sinasabi sa akin si Jessie. Hindi ko lang maintindihan kung anong gusto niyang ipahiwatig. Pero may binabanggit siyang lunas na kailangan kong hanapin. Dahil hindi ko naman maintindihan ang kanyang pinapahiwatig sa aking panaginip. Nagpasya ako na isang tabi na muna yon para alamin kung bakit ba ako nasa likod ng ospital. Tumayo na ako sa aking pagkakaupo sa lupa. Pero bago ako makatayo ng tuluyan, natanaw ko ang duguang laylayan ng suot kong hospital gown. Hindi lang yun ang duguan, kundi pati na rin ang aking mga kamay. Nabalot ako ng takot ng mga oras na yon, Miss Clark. Para na akong naestatwa sa aking pinagkakatayuan. Anong nangyari? Bakit punong-puno ako ng dugo? Wika kong muli sa aking sarili. Nanginginig na ako dahil sa sobrang takot. Pinilit kong alalahanin ang nangyari kagabi. Inisip ko kung nasangkot ba ako sa isang karumal-dumal na pangyayari. Ngunit kahit anong pag-iisip ang gawin ko, wala talaga akong maalala. Blanko talaga ang utak ko. Kahit gulong-gulo at walang ideya sa kung paano ako nauwi sa likod ng ospital at kung bakit duguan ang aking suot na gown, nagpasya na akong bumalik sa loob. Ngunit bago yon, inayos ko muna ang aking sarili. May natanaw kasi akong tipo sa may hindi kalayuan. Kaya naisipan ko muna na hugasan ang duguan kong kamay. Binasa ko na rin at kinusot-kusot ang duguang laylayan ng hospital gown ko. Tuyo na ang dugo na naroon. Kaya nahirapan akong tanggalin yon lahat. Nag-iwan lang yon ng mantsa. Pero buti na lang, hindi na yun masyadong kapansin-pansin. Dumiretso na ako papasok ng ospital. Walang nagbibigay ng pansin sa akin. Dahil nga ang ilan sa mga nadadaanan ko ay tila abala sa kanilang seryosong pinag-uusapan. Narinig ko pa nga ang ilang sinabi ng dalawang lalaki na nag-uusap. Nakakatakot talaga. Nakita talaga ng dalawang mismong mata ko, pare. Umaga yun eh. Iihi lang sana ako. Ang kaso, pagbukas ko ng pinto, putya talaga. Nakakakilabot talaga kapag naaalala ko. Hindi nga, Tatang. Talaga bang sobrang nakakatakot? Di ko nakita eh. Naku, oo, pare. Parang hindi talaga yung tao gumawa nun. Parang isang mabangis na hayop. Aba nasaan na? Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila. Hindi tuloy ako makapag-react. Ayun, dinala sa morgue yung bangkay ng mag-ina. Nang mga sandaling yon, ay napatanong na ako sa aking isipan. Mag-ina? Sino kayang tinutukoy nila? Dahil nga papalayo na ako sa paglalakad, kaya hindi ko na narinig pa ang mga susunod na usapan nila. Nagmadali na lang akong bumalik sa aking kama. Pero bago pa man ako makaliko ng pasilyo, bigla kong nakasalubong si Nurse Ana. Muntikan pa nga kaming magkabanggaan. Buti na lang at sabay kaming napahintong dalawa. Hindi na siya nakasuot ng uniforme niya. Kaya sa tingin ko, out na siya sa trabaho. Babatiin ko sana siya. Ngunit natigilan ako nang mapansin ko ang gulat na ekspresyon ng kanyang muka. Para bang nagulat siya nang makita ako. Jane, anong nangyari? Wika ni Nurse Ana sa akin. At namimilog pa ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin ng diretsyo. Nurse Ana, bakit?
Hinablot niya ang aking braso, kaya hindi ko na natuloy ang salita ko. Wala na akong nasabi nang hinila niya na ako papunta sa backdoor ng ospital. Doon kami dumaan. Pagkatapos noon ay lumingon-lingon pa siya sa paligid bago niya binuksan ang bitbit niyang gym bag. Doon ay inilabas niya ang isang jacket. Suotin mo to, Jane. Nagtaka ako. Bakit? Saan tayo pupunta, Nurse Anna? Hindi ka na pwedeng magtagal sa ospital na to, Jane. Maraming madadamay. Kailangan mong sumama sa akin. Ano? Bakit naman ako sasama sa'yo? At anong ibig mong sabihin na maraming madadamay? Gulong-gulong tanong ko sa kanya. Saka ko na ipapaliwanag sa'yo, Jane. Basta kailangan mong sumama sa akin. May kilala akong makakatulong sa'yo. Kaya hanggat maaga pa at hindi pa lumalala ang lahat, kailangan na natin niyang maagapan. Pinilit niya sa akin na isuot ang jacket, kaya wala na akong nagawa pa. Mukhang seryoso at nagsasabi naman siya ng totoo, kaya nagpahila na lang ako. Dinala niya ako sa kanyang bahay. Pagkapasok pa lang namin, ay hinarap niya na ako. Alam mo bang may namatay na mag-ina sa ospital, Jane? Natagpuan ang bangkay nila sa loob ng banyo. Ano? Anong sinasabi mo? Wika ko kay Nurse Anna. Ibig bang sabihin, yun yung pinag-uusapan ng dalawang matanda kanina? At saka yung mag-ina? Sino? Yun bang dalawang babae na nakasabay ko sa banyo kagabi? Napuno ng katanungan ang utak ko. Pero saglit lang ang pagkabigla ko dahil muling nagsalita si Nurse Anna. Wakwak ang tiyan nila, Jane. Naliligo sa sariling dugo. Biglang pumasok sa alaala ko ang pangyayari na dinanas din ni Jessie. Kaya napag-connect ako ang nangyari. Ibig sabihin, umatake na naman yung aswang na umatake rin kay Jessie? Kung umatake siya sa ospital kung nasaan ako, ibig bang sabihin, sinusundan niya ako? Ako na bang susunod niyang papatayin? Napaupo ako sa sofa na nasa likuran ko at napuno ng pangamba ang aking buong sistema. Paano mo nasabing ikaw ang sinusundan niya, Jane? Tanong ni Nurse Anna, kaya binatuhan ko ulit siya ng tingin. Kasi nasa banyo rin ako ng ospital kagabi. Nakasabay ko pa nga yung mag-ina eh. O pagkatapos, anong nangyari? Hindi ko siya agad nasagot. Dahil maging ako, hindi ko alam yung sumunod na nangyari. Umiling ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam eh. Parang nawalan siguro ako ng malay. Kasi hindi ko matandaan yung mga sumunod na nangyari. Nagising na lang ako na nasa likod na ako ng ospital. Tapos hindi ko na alam kung ano ba talagang nangyari. Pag-amin ko kay Nurse Anna, dahil yun naman talaga ang totoo. At pagising mo, anong nadatnan mo sa sarili mo, Jane? Tanong muli ni Nurse Anna. Sasagutin ko na sana siya na nadatnan ko ang sarili ko na duguan. Pero kusa akong pinigilan ang sarili ko. Naisip ko, na kapag sinabi ko na duguan ako, baka isipin niya pa na may kinalaman ako sa patayan na nangyari sa mag-ina. Hindi ba? Wala. Nakasanda lang ako sa pader ng ospital. Yun lang. Hindi sumagot si Nurse Anna sa sinabi ko. Pero napansin ko na bumaba ang tingin niya sa laylayan ng suot ko pa rin na hospital gown. Dahil alam ko na may mga konting mantsa pa rin yun ng mga dugong naiwan. Mabilis na akong tumayo sa aking kinauupuan. Kailangan kong magbanyo, Nurse Anna. Sige, Jane. Dumiretso ka lang sa kakako maliwa. Nandun ang banyo. Hindi na ako umimik pa at nagmadali akong pumasok sa banyo. Wala akong ginawa roon kung hindi ang magpalakad-lakad lang ng pabalik-balik. Isip ako ng isip kung bakit ba nagising na lang ako na puno ng dugo. Hindi kaya ako ang pumatay sa mag-ina. Pero bakit ko naman gagawin yun? Hindi naman ako isang halimaw. Kinakabahan na ako ng mga sandaling yun. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala naman kasi talaga akong maalala
Kaya paano ko maililigtas ang sarili ko at mapabulaanan na wala talaga akong kinalaman? Nagpasya ako na bumalik na lang muna sa sala. Kapag kasi nagtagal ako sa loob ng banyo, baka pagdudahan lang ni Nurse Ana. Bago pa man ako makarating sa mismong sala, narinig kong may kausap siya sa telepono. Nandito siya sa bahay, Kang Danilo. Kailangan ho niya ng tulong niyo. Natitiyak ko na nagiging aswang na rin siya dahil sa natamo niyang sugat. Dahil sa aswang na umatake sa kanila ng kaibigan niya. Natigilan ako sa aking narinig. Napatanong ako sa aking sarili. Ako ba ang tinutukoy niya? Ako ba ang sinasabi niyang nagiging aswang? Kailangan po niya ng lunas. Ganap na kabilugan na ho ng buwan mamaya. At kung hindi natin yun maaagapan, mahihirapan na tayong ibalik siya sa pagiging tao. Nagkaroon ng konting katahimikan at muling nagsalita si Nurse Ana. Oho, Kang Danilo. Nasisiguro ko na hindi pa naman siya nakakakain ng tao. Yung mag-ina na nasaktan niya kagabi at namatay, wala naman hong nawawalang lamang loob. Para lang ho siyang naging isang mabangis na hayop. Kaya alam ko ho, may paraan pa para matulungan natin si Jane, Kang Danilo. Para hindi siya maging aswang gaya ng pumatay sa kanyang kaibigan. Napatakip na ako sa aking bibig dahil sa aking narinig. Hindi ako makapaniwala. Ibig lang sabihin nun ay nagiging aswang na ako. At ako ang pumatay sa mag-ina kagabi. Para akong nanghihina sa aking nalaman. Hindi ko magawang iproseso yun sa isip ko. At alam kong si Nurse Ana lang ang sa tingin ko'y makakasagot ng aking mga katanungan. Anong ibig mong sabihin, Nurse Ana? Medyo naluluha na rin ako ng mga sandaling yon. Mabilis siyang napalingon sa akin. Gulat na gulat din ang ekspresyon niya. Simulan mo na magpaliwanag sa akin. Dahil narinig ko na ang lahat. Wala ka nang maililihim pa sa akin. Sige. Kumalma ka, Jane. Ipapaliwanag ko ang lahat sa'yo. Mahinahon na saad ni Nurse Ana. At doon ay ipinaliwanag niya nga sa akin kung paano ako humantong sa katotohanan na pwede akong maging aswang. Ipinaliwanag ni Nurse Ana sa akin na mababa naman talaga ang tsansa na magiging aswang ako dahil lang sa sugat na natamo ko mula sa halimaw. Pero dahil nasa mismong dibdib ko yon at malalim din ang sugat, kaya yun siguro ang dahilan. Inamin ko na sobrang natatakot na ako. Lalo na katotohanan na ako ang pumatay sa mag-ina na yon. Pero sinabi niya na may tutulong sa akin. Kaya naman nagtiwala ako kay Nurse Ana. Sumapit ang gabi at nararamdaman ko na naman ang kakaibang uhaw na naramdaman ko kagabi. Nang mga sandaling yon, pansin ko na panay na ang pagtawag ni Nurse Ana sa cellphone niya. Pero tila'y walang sumasagot doon. Ramdam ko na nagpapanik na siya. At ganun din ang nararamdaman ko. Hindi pa kasi dumadating yung tutulong daw sa akin. Kinakabahan na ako. Dahil ganito rin ang naramdaman ko kagabi. Bago nagdilim ang aking paningin at tuluyang nawala sa sarili. Kung nararamdaman ko to ngayon, hindi malabo na masaktan ko si Nurse Ana. Ayokong mangyari yun. Ayokong mapahamak siya dahil lang sa pagtulong sa akin. Kailangan kong gumawa ng paraan para di siya masaktan. Nauuhaw ako, Nurse Ana. Pwede mo ba akong ikuha ng tubig? Nang mga sandaling yon ay pinagpapawisan na rin ako. Sige, Jane. Hintayin mo ako dyan, sandali lang. Nang tumalikod na siya mula sa akin, doon ako nagpasya na magmadaling lumabas ng bahay niya. Akala ko hindi niya ako napansin. Pero narinig ko pa ang pagtawag niya sa pangalan ko. Jane! Jane! Saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Pero sa kabila noon ay hindi na ako lumingon. Tumakbo lang ako ng tumakbo. Kahit sobra na ang pagkauhaw ko ay hindi ko yun ininda. Hindi pa man ako nakakalayo ng sobra. Isang matandang lalaki ang nakasalubong ko. Napahinto ako. Tumigil din siya at tiningnan ako ng diretso sa aking mga mata. Iya! Ikaw nga ba si Jane? Opo. Ikaw po ba yung tutulong sa akin?
Napansin ko na parang alam niyang hindi na maayos ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Kaya pati siya ay nataranta na rin. Nako! Nguyain mo ito at lunukin! Bilisan mo! Isinubo niya sa aking bibig ang isang dahon na hindi ko alam kung anong uri. Basta mapait yun na parang lasang luyang dilaw. Ninuya ko yun at nilunok. Ngunit pagkalunok ko pa lang nun, naramdaman ko na tuluyan ng nablangko ang isip ko. Nagdilim ang aking paningin. At sa isang iglap, hindi ko na naman alam ang mga sunod na nangyari. Hindi ko alam kung gaano katagal ang pagkawala ko sa aking sarili ng mga oras na yon. Basta unti-unti lang akong bumalik sa aking bisyo. Nang maramdaman ko ang walang kapantay na sakit sa aking hita at tuhod. Naramdaman ko rin ang pagbagsak ko sa lupa. Sunod kong narinig ay ang sirena ng pulis na nakapaligid na pala sa lugar kung nasaan ako. Unti-unti kong napagtanto na binaril na pala ako ng pulis para mapigilan ako. Aatakihin ko na raw kasi sana nung mga sandaling yon ang matandang lalaki na nasa harapan ko. Pero sa kabila nun, mabilis na tumalab ang lunas na kanyang ipinakain sa akin. Kaya bumalik ako sa pagiging tao matapos kong makatanggap ng bala mula sa kapulisan. Dinala ako noon sa ospital. Naoperahan ako upang matanggal ang mga bala sa aking hita at tuhod. Si Nurse Ana pa rin ang tumulong at nag-alaga sa akin. Pagkatapos kong makarecover, nakulong ako ng ilang taon. Wala naman kasi talagang takas ang ginawa kong kasalanan, lalo na sa pagpatay ko sa mag-ina, kahit na wala ako noon sa aking sarili. Sa kasamaang pala din, hindi na naging maayos ang paglalakad ko dahil sa pagkakabaril sa akin. Pero bukal kong tinanggap ang kapalaran kong yun ng buong puso, Miss Clar. Pakiramdam ko kasi, yun ang naging kabayaran ko sa pag-iwan ko kay Jessie at ang pagpatay ko sa mag-ina. At dahil nga baldado na ako, Miss Clar, alam kong wala nang susunod pa na panibagong bundok na aakyatin o gubat na aking papasukin. Alam kong yun na ang huli at wala nang susunod pa.